sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Today is July 15, 9:12 a.m. ng umaga. Isang karangalan po makasama kayo linggo-linggo dito sa barangay tayo. Hello, hello, hello. Alam ko po na kagabi pa tayo nag-uusap. Noong pong nag-announce si Chairman George Garcia na maaaring pirmahan this week ng Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos ang term-setting proposal. Ngayon po, ngayong umaga, nag-ausap po kami ng ating pong bubuit. At pag sinabi ko pong bubuit, ang ating pong kaibigan from the top, sa kataas-taasan. At nais kong ipamalita sa inyo na ngayong araw ay ilalatag na sa lamesa ng Pangulo ang term-setting proposal. Pipirmahan daw niya today. Hindi ko po alam kung mamaya pong ngayong umaga or mamayang after lunch or mamayang hapon. Hindi ko rin po alam kung kailan ang magiging announcement, but of course, immediately preceding the signing, of course, dapat talaga mag-a-announce sila. Right to information, hindi ho ba? Ang masasabi ko lamang din ay events move fast. Kahapon lamang po, pinag-usapan natin at sinabi po natin na yung enrolled bill na hindi pa dumarating, hindi po natin alam kung darating po after an hour, after 3 hours, after 1 day, after 1 week. Apparently dumating. Dumating na po kahapon at ilalatag na po ngayon. Kagawad po siya na yung pinag-uusapan mong 30 days na halimbawa nakaka 1 month na hindi pinirmahan. Of course, yun ang inaction. Alam na po nating lahat. Dahil po sa balita na pipirmahan na ng Pangulo, it doesn't apply anymore. Sapagkat ang magiging desisyon na lamang ng Pangulo ay yes or no. Pag yes, magkakaroon po kayo ng 4 years, 3 terms. Pagka no, tuloy ang eleksyon, balik tayo sa 3 years, 3 terms. Babalikan ko yung 30 days po mamaya ha. At kasi marami kasing nagsasabi sa Facebook na alam mo, sure na, yes, sure na approved term setting. Yung iba naman sure na BSKE, wala hong, kahit yung aking bubwit, sinabi ko na sabihin mo na sa akin. At kahit siya ay hindi niya alam. Pero ito lang ang masisigurado natin. Dalawa na lang ang pagpipilian niya sapagkat pipirma siya eh. Ang 30 days, hindi naman napirma, in action yun. It becomes a law. Pero ngayong araw, ang aabangan lang natin ay yes or no. Okay? So para wala na lang tayong medyo killjoy or ano pa man, or magbabangayan kayo sa Facebook, pero so far wala na naman sapagkat naiintindihan na natin ang sitwasyon. Events move fast, magulo, merong COMELEC announcement din merong galaw din merong kung ano-ano na in the last 2 years. Please lang, ito na yung araw na hinihintay natin at siguro magtatapos na ngayong linggo lahat ng ating mga pinagdarasal, kung ano man po yun. Let me just discuss to you kung ano sa tingin ko ang mangyayari. Kung yes yan, may ceremony yan. Kung halimbawa, sa tingin ko lamang, akin lang to, pipirma ng yes, may seremonyas yan sa Malacanang. Kung no, bakit ka magsiseremonyas?
Hindi ho ba, you will go against the wishes of your congressmen and senators. So, papa-announce na lang yan kay Yusek Claire Castro, spokesperson ng Malacanang. Kung yes yan, alam niyo na ho ang ibig sabihin yon, ang eleksyon natin ay magiging November 2, 2026. Bale, may extension kayo ng 1 year. Sinabi ko nga na kung yes yan, sa tingin ko, sasabihin niya sa SONA. Para ma-explain niya kung bakit niya pinirmahan ang isang panukala nagbibigay ng term extension sa ating mga barangay officials. It requires an explanation, of course. Diba? Alam na po nating lahat, and I don't want to become a killjoy or a party poop or ayoko namang basagin ang trip nating lahat. Pero kung naging yes po yan, of course, alam nyo na si Atty. Mac kikilos. Alam din ni Chairman George Garcia na sinabi niya na baka daw magkaroon ng TRO o restraining order against COMELEC to delay, postpone the December 1, 2025 election. Pero wag na muna nating pag-usapan yan sapagkat yan paglaon-laon, hindi rin natin alam kung may makita pa si Atty. Mac na unconstitutional, basis for unconstitutional issues, sapagkat kung pipirmahan ng yes, malamang na pag-aralan na ng matagal yan. Kahit na sabihin ninyo sa akin, o kahit sabihin na halimbawa kahapon lamang dumating ang enrolled bill, napapag-aralan na yan. Hindi naman unprofessional o last minute ang mga tao sa Malacanang, especially the President, whom responsibilities is beyond expectation from the people, alam na po niya yan. So, babalikan natin yung sa LEDAC na gusto ng Pangulo. Ang gusto ng Pangulo, tuloy ang December 1, 2025 election. At, yun nga po ang pagkasunduan sa LEDAC between him, the President, and the two houses of Congress. Hindi natin alam kung yung pa rin ang stand niya nung pinag-aralan na nila ito. Sapagkat hindi lamang naman ang Presidente mag-aaral dito, sinabi ko po sa inyo na dadaan po sa maraming legal departments yan. Most notably, Presidential Advisor Juan Johnny Ponce Enrile. At, of course, si Executive Secretary Bersamin and a host of other constitutional lawyers sa pinag-uusapan ng constitutionality nito. So, kung pipirma daw siya mamaya, according to my very, very reliable source, it's either yes or no lamang po iyan. Kung halimbawa, nag-no siya, at sinasabi ko na nga na kape muna tayo. Thank you, excuse me. Kung sakasakali nga na siya ay mag-no, tuloy ang December 1, 2025, 3 years, 3 terms, maaaring sabihin niya sa SONA o hindi. No fanfare. No more explanation. No is no. Kagaya ng sinabi ko po kahapon, ang nais lamang o ang maaari lamang niyang banggitin pagdating ng kanyang SONA ay there would be elections on December 1, 2025. Pati ako nalilito na. Sapagkat napakagulo this past few weeks. 3 weeks ago, okay. 2 weeks ago, no. Pwede? Hindi. Magkaka-eleksyon? Hindi magkaka-eleksyon. Up to the last minute kagabi, sumasagot pa ako sa inyong mga messages. Hindi ko na kaya. At yung iba mga kapitan, pinagagalitan na ako. Pero sabi nila, I love you and I love you rin. Ganun talaga tayo mag-usap, mga kabarangay. At sa ating gawi, happy to serve. You know, hanggat ko makakaya akong sumagot, pero pag wala nang sagot, tulog na po, patay na ang diwa.
Hindi na kaya. Actually, wala na tayong love life dahil lamang dito. Pero happy to serve, kaligayahan po namin na magbigay ng information sa inyo. Ano, Kagawad Butch, yung sinasabi mo kahapon, 30-day allowance, leeway sa Pangulo para magkaroon ng inaction? Kasi hanggang kaninang umaga, meron nagtatanong na, Kagawad Jay, hello, na hindi raw niya maalok, hindi niya mag-gets masyado yung sa 30 days. Ang sinasabi lang naman natin, uulitin ko kahapon, if you're going to pass an enrolled bill, send an enrolled bill, transmit an enrolled bill to Malacanang, it has to have the required requirements na tatlo dapat. Yun nga, pwede siya mag-yes, pwede siya mag-no, and then yung 30-day inaction dapat bigyan mo ng leeway. Sinabi ko rin kahapon na if ever na, hanggang ngayon may tumatawag, sorry, na hanggang ngayon, na pagka halimbawa hindi umabot dahil 17 days, so na. No? Opening na ng Kongreso. Naghahanap ako actually 2 linggo na ng legal jurisprudence, Supreme Court decision regarding po sa topic na yan. And kung meron mang unconstitutionality, kahit na pumili naman siya ng yes mamaya o no, kung merong unconstitutionality, I maintain my position, pero si Atty. Mac na ang bahala kung ipapasok na yan sa kanyang mga issues on the constitutionality of the term setting proposal. Wala na yan sa mga kamay natin. Kung sinabi ng yes, yun nga ang sinasabi natin, pag-aaralan natin ngayon yung magiging basis ni Atty. Mac. Kung sinabi niyang no, wala na tayong pag-aaralan, tuloy ang eleksyon, siguro ang pag-uusapan na natin ay ang dati na eleksyon at ang ating mga kampanya. Pag sinabi kong ating, kayo ha, kasi marami pa rin nagsasabi na tatakbo pa rin ako. Hindi nga hindi. Okay? So, ano ho ang sinasabi ko? Bakit di mo pa sabihin, Kagawad Butch, baka meron ka nalalaman? Alam nyo, hindi ho tayo para bastusin ang Pangulo, para pangunahan ang Pangulo ng Pilipinas sa kanyang gagawin. Maaaring pangunahin natin ang Senate tsaka House sapagkat nakikita natin ang legislative process, ang mga galaw. Pero yung utak ng Presidente kung yes or no, hindi na natin pangungunahan. Ganon din yung sinabi natin sa bubit natin kanina, na sinabi kong sabihin mo na sa akin. And even him or her doesn't know what the President is thinking. All he knows is this, na ilalapag na sa lamesa ng Pangulo ang term setting bill. Kung dun sa announcement mangyari mamaya, well and good. Kung hindi mangyari mamaya, sana tomorrow meron ng announcement. Pero hindi rin natin sakop kung kailan yung announcement na yon. Ang alam lang po natin, at siguro mamaya maglalabasan ng balita na daando na nga ang enrolled bill at nasa lamesa na ng Pangulo, malalaman niya rin yan paglaon-laon. That I am sure. Pero yung sa pagpirma kung yes or no, magdadasalan na tayong lahat. Kaya po yun po ang ating news flash. Ako po si Kagawad Butch Serrano. In behalf of Cap Don Francisco, SK May Salazar at Kagawad Marie Formentera, kita-kita po tayo muli dito sa Barangay Tayo.